Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos siyang sagudin ng ating bida doon ay mabilis siyang nakaiwas at napa-atras. Subalit bigla siyang nagtaka dahil sa wala ito sa lugar ng kanyang inalisan, nang bigla na lamang siyang natigilan, dahil sa nagawa na siyang sakalin ni Qian Yuhun at iniangat. Agad naman na ikinilos nito ang kanyang sandata, subalit bago pa man tuluyang tumama ito kay Qian Yuhun, ay mabilis na siyang napahinto nito. Galit nitong sinabi na palagi na lamang nilang binabanggit ang patungkol sa kanilang alyansa, at ang paulit-ulit na marinig niyang ginagamit nila ito laban sa kanya, ay labis na siyang nakakaramdam ng pagkairita sa mga ito. Matapos ay pinigan nito ang isang braso ng First Master ng Murem Alliance, upang labis na ikagulat nito ang sumunod na ginawa ni Qian Yuhun, dahil maya-maya lamang, ay walang awa nitong tinanggal ang isa niyang braso. Sa nangyari ay nagulat naman ang lahat, na nagawang mapasigaw maging ang isang master at sinabihan ng ating bida na nakatayo pa din ang puwersa ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, kaya naman ay hindi nila dapat kalabanin ang isa't isa. Inihagis naman sa kanya ang katawan ng First Master ng Murem Alliance at sinabihan siya na manahimik, at matapos ng pagbagsak nito sa di kalayuan, ay sinabi ng ating bida na tanging ang benepisyo lamang nila sa kanilang alyansa ang iniisip ng mga ito, subalit may masama na pala silang binabalak laban sa kanya. Dagdag pa ni Qian Yuhun na hindi niya sila kailangan upang mapatamba ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at dito na niya pinuputol ang kanilang alyansa sa Murem Alliance. Nabigla naman ang ilang mga master sa pagkarinig nito at napapatanong kung talaga ba na pinasasawalang bisa na nito ang kanilang alyansa. Sa isip naman ng isang master ay napapasabi siya na mukhang ito na ang katapusan. Nang napasabi naman si Qian Yuhun na kung gaano pa ba katagal nilang iniisip na makikipaglaro siya sa mga ito gamit ang kanilang mga mapagmanipulang mga taktika, sila na mga Orthodox Murem Alliance. Napahinto naman ang lahat dahil sa malakas na true energy na pinapalabas ni Qian Yuhun, matapos ay sinabi nito sa lahat na nakakasigurado naman siya na nakahanda naman na siguro ang mga ito sa magiging kapalit sa pagsubok na paslangin siya. Kaya naman ay mas lalo pa niyang tinindihan ang kanyang ginagawa. Nang napasigaw naman ang isang master na gagamit ang ating bida ng kanyang malakas na teknik, ang Heavenly Flash, kaya naman ay kailangan nilang wasakin ang kanilang mga hawak na sandata ngayon na mismo, na agad naman na sinunod ng lahat. Sabi pa ng master ng Murem Alliance na wasakin nila ang lahat at huwag magtitira kahit pa ang maliliit na piraso ng mga ito, at gamitin nila ang kanilang mga chi upang pulbasan ang kanilang mga sandata. Sa isip niya na kung hindi lamang dahil sa Heavenly Flash ay magagawa niyang tapatan ito gamit ang rotation tactics, at napapangiti niyang sinabi na kitang-kita naman na naghanda sila ng mga pang-entre para sa kanya. Napangiti naman si Qian Yuhun at pinuri ang mga ito dahil sa marunong din pala silang matuto. Ngunit may naramdaman naman na kakaibang napakalamig na hangin ang isang master na paparating sa kanilang kinaroroonan, at mas malamig pa ito kumpara sa naramdaman niya kanina sa loob ng tent. Nang bigla naman siyang nagulat sa kanyang nakita, at napapatanong na kung ano ang mga iyon, dahil sa mukhang ang mga nagtipon na yelo ay nakaporma na parang mga espada. Pinalakas naman ang loob ng lahat ng isang master at sinabi na wala silang dapat na ikapangamba dahil sa nakakasigurado siya na imposible na magawa ni Qian Yuhun na magamit ang projectile chi sa mga ice sword na ito. Subalit napasabi na lamang ang ating bida na kung ganun nga ang kanilang naiisip, ay bakit hindi sila mismo ang sumaksi sa kanyang gagawin, matapos ay ipinangsugod na nito ang lahat sa kanila. Wala ni isa sa mga miyembro ng Orthodox Murem Alliance ang nakakaalam na ang ating bida na si Qian Yuhun ay nagawa ng may master ang Cold Ice Heavenly Art ng Northern Sea Ice Palace, at may kakayahan na ang ating bida na gumawa ng mga yelo na kasing tibay ng isang cold steel. Kaya naman habang umiiwas ang isang master ay napapasabi siya na walang pinagkaiba ito sa digmaan noon sa kastilyo sa lugar ng mga Jin. At ngayon na sinira na nito ang kanilang pakikipag-alyansa ng biglaan, ay sa nakikita niya na ng cult leader ng demonic cult ay hindi magpapakita sa kanila ng awa, at iilang lamang ang may kakayahang maiwasan o mapahinto ang kanyang projectile chi, subalit matatagalan pa naman bago mapaslang nito ang lahat. Subalit sabi niya na kung mapapaslang nila ang ating bida ay magagawa nilang mapigilan ang malawakang pagpatay,
At ang digmaan sa kastilyo ng mga Jin ay ibang-iba at mahirap dahil sa ang lahat ng apat na puwersa ay naruroon at nag-iingat sa isa't isa. Subalit ngayon ay ibang sitwasyon na, kaya naman ay malakas nitong inutos sa lahat na paslangin ang pinuno ng demonic cult at saksakin nila ito sa puso o alisan ng ulo upang magawa nilang manalo. Habang sinasabi nito sa lahat na dahil sa kinokontrol nito ang mga Ice Sword ay wala itong depensa at iisa lamang ang kanilang kalaban, ay sa isip ng mga miyembro nito na sa papaano silang lalaban gayong wala na silang mga sandata, bukod doon ay ang tumakbo sa gitna ng umuulan na mga projectile chi ay isang malinaw na pagpapakamatay. Napansin naman ito ng isang master ng Murem Alliance dahil sa ang lahat ay nakatayo na lamang, at mukhang nawala na sila ng lakas ng loob upang lumaban dahil sa nararamdamang takot, subalit bigla naman siyang natigilan ng may malakas na sumigaw sa kanyang likudan. At sinabi na silang mga bayani ng Orthodox Murem, ay kung determinado silang mamatay ay magagawa nilang mabuhay, at kung determinado silang mabuhay ay tiyak na ang kanilang kamatayan, kaya naman ay huwag nilang iwasan ang labanan dahil lamang sa takot sila sa kamatayan, dahil magagawa nilang mabuhay kung mapapatay nila ang masamang demonic cult leader sa kanilang harapan. Napasabi naman ng isang master na kailangan munang magpahinga ng first master dahil sa pinsala nitong natamo. Subalit sabi niya na huwag na siyang alalahanin nito, dahil siya mismo ang mangguna sa kanilang gagawing pagsugod, at ito ay para sa landas ng kanilang Orthodox Murem Alliance. Matapos nitong sumugod, ay sa isip niya na ang demonic cult leader na ito na si Qian Yuwon ay isang nakakatakot na halimaw, at habang iniiwasan niya ang mga projectile chi nito ay mas lumalala pa ang nararamdaman niyang internal injury, subalit hindi na siya dapat pa na tumigil. Sa nakitang pagsugod naman ng mga kasama niya, ay galit ng mga itong sinabi na ituloy nito ang pagputol sa ulo ng halimaw na iyon, na sinundan din ng karamihan. Dahil doon ay napangiti siya at napasabi sa kanyang sarili na mayroon pa ding natitirang pag-asa para sa kanilang Orthodox Murem, at tanging siya lamang ang gumawa ng paraan upang mag-apoy ang kanilang pag-asa. Kaya naman kung ang kanyang kamatayan ang magiging ehemplo ng mga ito, ay ang lahat ay makakakuha ng lakas upang sumali sa labanan, subalit bigla naman siyang natigilan ng tinamaan ang kanyang espada, at napasabi na nagawa ng mawasak ng kanyang sandata, subalit nagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya at mukhang ito na ang kanyang katapusan. Nang napahinto naman siya, dahil sa pumulibot sa kanya ang mga kasama nito, at sinabi na makikipaglaban sila kasama siya, dagdag pa ng isa na hindi lamang siya ang dapat na magpasikat ng mag-isa, dahil kung handa na silang mamatay ay magagawa nilang mabuhay, kaya naman ay sasamahan siya ng mga ito na lumaban. Sa isip ng First Master ay napapasabi siya sa kanyang isip na kung nakikita ba ito ni Qian Yuwon, dahil kapag nasa panganib ay lahat sila ay nagkakaisa, at ito ang kapangyarihan ng Murem Alliance, kaya ano naman sa kanya kung wala siyang espada, dahil sa lalaban naman siya gamit ang sword finger technique. Dagdag pa niya na ang pinakaimportante sa lahat ay ang hindi pagsuko, kaya kahit pa ang sakripisyo niya ay hindi sasapat, ay ipagpapatuloy pa din niya ang pagpastlang sa ating bida na si Qian Yuwon. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.